Podcast. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Posibleng magka-rollback na sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hanggang 8 piso sa kada litro ng diesel habang 4 na piso naman sa kada litro ng gas ayon sa Oil Industry Sources. Kailangan pa raw bantayan ang sitwasyon pero posibleng mas malaking ginhawa ang mararamdaman. Depende sa resulta ng magiging pulong ng Amerika at Iran. Nakatutok si Salima Refran. Ito na ba ang hinihintay na kaunting ginhawa sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis? Ayon kasi sa ilang oil industry sources, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo sa susunod na linggo. Ang presyo daw ng diesel pwedeng bumaba ng mula 2 piso at 50 sentimo hanggang 8 piso kada litro. Ang gasolina pwedeng matapyasan ng piso hanggang 4 na piso kada litro. Epekto raw ito ng anunsyong ceasefire ng Amerika at Iran na nagresulta sa pagbaba sa presyo ng langis ng $16 kada bariles sa unang 3 araw ng trading sa world market. Ayon sa presidente ng Jetty Petroleum, posibleng nga raw magka-rollback pero kailangan pang i-monitor muna ang sitwasyon. So nakita ho natin doon sa early trading ng crude at saka yung indication din ng MOPS na may konting pag-akyat kumpara doon sa settlement niya kahapon. So inaasahan natin na baka yung price na to, yung binagsak niya nung kahapon, yung umakbo ng dahan-dahan at baka mabawasan po yung possible rollback. Pero siyempre malaki rin po yung factor dito na magiging forex kasi naging in-appreciate ng peso kahapon. Ang binabantayan ang resulta ng trading ngayong araw at bukas at sa magiging pulong ng US at Iran. Mahirap pong sabihin, medyo talaga it's too early to say na kung ano pa yung magiging movement ng mga susunod na mga araw. May 2 trading days pa kasi tayo. Kung sakaling gumanda po at sabihin natin maging very positive yung meeting tapos bumaba ng Monday next week, makikita ho natin yung talagang relief talaga na malaking galaw ng presyo. Umaasa ang mga nakausap naming motorista na matutuloy ang rollback. Mabuti at para maging maayos ulit ang mga biyahe ng mga pampasaherong jeep. Ganun nga po, bababa ng mga 3 piso pero tataas naman ang malaki, mga 20 pesos. Diba? Parang pinapaikot-ikot lang tayo nung... Mas okay naman po yun kasi ngayon marami kaming tao na nahihirapan talaga eh. Nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio ang ilang residente ng Batangas para hingin na tanggalin na ang excise tax at VAT. Marami pa raw tsuper ang di pa nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE, kung hindi ang buong non-essential MOE ang tatanggalin. Ang ating panawagan na lang sa ating mga kasamahan na sa gobyerno ay tignan natin ano ang mas importante. Ang dami pang mababawasan na gastos na baka nagkakahiyaan lang tayo sa Kongreso na hindi naman natin inilalabas sa publiko at sa ating mga pagdinig ang laki ng mga operating budgets ng aming mga opisina. Ayon kay Senador Win Gatchalian, chairman ng Senate Protect Committee, nakaamba na ang hakbang ng gobyerno sa pagtapyas o pagsuspinde sa koleksyon ng excise tax sa petrolyo. Ibang usapin naman daw ang sa VAT. Sa loob po ng batas, meron po kasing publishing. So, April 12 or 13 ang magti-trigger yan. So by that time, pwede nang suspindihin ng ating Pangulo yung excise tax. Pwedeng pag-aralan, pero komplikado kasi ang VAT. So hindi magagarantiya na bababa ang presyo. Dapat timbangin mabuti. Pag tinanggal natin yan, magiging unequal. At yung mga may kaya, mag-enjoy rin ng walang VAT. Salima Refran, nakatutok, 24 Oras. Lumulubog na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa nakakalunod na presyo ng petrolyo. Libo-libo na sa kanila ang tumigil sa pagpalaot at humanap na lang ng ibang mapagkakakitaan. May hakbang ba ang pamahalaan para maiahon sila? Yan ang tinutukan ni Darlene Kai.
Maaga pa nang abutan namin ng mga mangingisdang ito sa Cavite City. Pero imbes na pumalaot, nakatanaw lang sila sa dagat. Hindi makapaglayag dahil lunod na sa labis-labis na taas ng presyo ng diesel para sa kanilang mga bangka. Nakihirap ang mga tao, yung mga magdaragat. Higpit ng konting sinturon para kahit pa paano kumain. Ang 60 taong gulang na si Teroy, hindi na alam kung saan kukunin ang pangtusto sa 3 nag-aaral na anak. Ito na yung talagang pinaka-worst na dumating sa buhay naming mangingisda na wala ka nang mahuli, mahal pa ang lahat ng bilihin. Ang mga pumapalaot pa rin, hanggang 3 kilometro lang ang nararating kaya halos wala ring huli. Yung gasolina namin, 200. Bumibenta 200, bawi lang. Wala nang pambigas. Bigo rin sina Michael na 3 oras sa laot pero ilang pirasong alimango at isda lang ang nahuli. Mahal kasi ng gasolina eh. So walang kita sir ngayong araw? Wala ho. Paano ho yan? Guto, mabutin. Para pa matigil yung gera na yan. Dahil sobra po taas ng gasolina, langis, dahil sa langis na yan. Apektado rin tayo. Dahil talagang wala nang kinikita, nangangalakal, nagtatricycle at nagko-construction muna ang mga mangingisda para may maibili ng pagkain. Buti parawang iba, may ayuda. Kaya bago nga matulog, huwag mamuni-muni ka. Ba't ka nakakaganon eh? Wala namang, ang masaklap pa, wala kaming subsidy sa gasolina. Sila meron. Sana naman, maabutan din naman kayo para parehas naman. Binibenta na raw ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka kaysa matuyo at masira dahil nga hindi na sila pumapalaot. Kaya kung dati punong-puno ng bangka itong pampang ng Barangay 14, gayon ay kakaunti na lang ang matitira. Sa 10,000 mangingisdang miyembro ng pangisda o pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda sa Pilipinas, 5,000 ang tumigil ng pumalaot. Pagka kami ang nagbebenta ng produkto namin, bagsak ang presyo. Ang katuwiran hindi mai-transport kasi mataas ang gastos. Hindi na nila kayang mag-rent ng van. Mula sa dati yung 15,000, ngayon ay 30,000. Patuloy nilang kinakalampag ang DA o Department of Agriculture at BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayon napakataas ng presyo ng gasto sa produksyon ng mga mangingisda. Ang gobyerno hindi kumikibo. Parang sa amin, hanggang kailan ba kami pababayaan ng gobyernong ito? Umaabot sa pamilihan ang problema sa karagatan. Sobrang mahal. Pero dahil kailangan bumili, kahit mahal, susugod. Talagang taghirap pagbibenta. Matumal. Mataas ang bilihin eh. Sinisiguro ng BFAR na sapat ang supply ng isda sa bansa ngayon. Patuloy raw ang pamimigay nila ng ayuda. Ngayong 2026, mahigit 10,000 mangingisda na raw ang nabigyan nila ng tig 3,000 pisong fuel subsidy. At gusto nating linawin, ang priority natin dito ay yung nanggagaling sa mga 5th class municipality, no? Kasi following the principle of equity, mas gusto nating maabot yung mas nangangailangan. Ito yung mga local government unit na kung saan ang kanilang mga constituents na mga mangingisda ay higit nangangailangan para sa fuel assistance habang hinaharap po nila itong krisis na ito. May karagdagang 50 milyong pisong fuel subsidy pa raw na ipamimigay sa nasa 15,000 mangingisda ngayong Abril. Inaprobahan na rin daw ang paggamit ng 10 bilyong pisong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kung saan nakalaki pang ayuda na ipamimigay sa 399,000 na mangingisda. Pero ang ibig sabihin nito, marami pa rin sa kabuang 2.5 milyong fisherfolk sa bansa ang hindi kasama sa inisyal na mabibigyan ng ayuda ng BFAR. Gaya ng mga nakausap naming mangingisda sa Cavite City na hindi kasama sa prioridad sa ngayon. After na mabigyan natin at meron ding resources, hindi naman natin sinasabi na dapat sila ay hindi completely mabigyan. Kasi ang gusto natin inklusibo yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Pero sana raw paspasan ang pagsaklolo sa mga mangingisda bago pa sila tuluyang malunod sa kahirapan. Naghihintay na lang, nananatiling umaasa. Pero kahit papaano po, tuloy lang ang buhay kasi wala naman po kaming magagawa. Yun yung trabahong alam namin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Para kay Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos sa kung anong ginagawa niya para tulungan ang mga Pilipinong hirap na sa epekto ng mahal na langis. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV.
Sa gitna ng kinakaharap ngayong kalbaryo ng mga Pilipino sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo, sabi ni Vice President Sara Duterte, dapat daw tanungin si Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan? Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. May payo rin siya kung paano raw mapapababa ang presyo. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. Nakausap ng media ang bise matapos niyang pangunahan ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa lungsod ng Davao ngayong araw. Pinuna ng bise ang aniyay pagbigo ng pamahalaan sa mga sundalong Pilipino. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ilang buwan naman matapos naman niyang i-anunsyo ang planong pagtakbo bilang Pangulo, tinanong ang bise kung meron na siyang napipisil na katandem sa pagkabise. Kailan ang right time na i-declare mo yung Vice President mo? Running mate, right time, kailan? Depende kung ready, kung meron na. Dahil sa ngayon, wala pa naman ako Vice President na candidate na kasama. Kung meron na at ready na siya, na magpahayag na siya ay tatakbo bilang Vice President. Meron na rin daw mga naghayag ng interes para mapasama sa kanyang senatorial slate, pero hindi pa raw siya pumipili. Ayaw din daw niyang pangalanan kung sino ang mga ito. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat ng lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, sinatreten, pinafailan ng kaso, inaatake. So hindi ko sila papangalanan. Nang hinga ng reaksyon tungkol sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Marcos, ang maiksing pahayag ng bise. Good luck sa kanya. Mula sa GMA Regional TV, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Sinagot ng palasyo ang ilang puna ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, parte ng pamahalaan si Duterte pero tila wala raw siyang alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue kundi manira. Hindi raw alam ng bise ang programa at kautusan, pati na ang nagawa at ginagawa ng pamahalaan. Ani Castro, hindi makatutulong ang paninira sa nangyayaring krisis sa Middle East, lalo't dapat daw ay nagtatrabaho at hindi nagkakalat ng sariling baho. Kaugnay naman ang puna ng bise sa anyay pagbigo ng pamahalaan sa mga sundalong Pilipino. Sagot dyan ni Castro, mandato ng mga sundalong Pilipino na magsilbi sa sambayanan at hindi sa political interest ng isang pamilya. Hindi raw pwedeng magsalita ang bise para sa buong miyembro ng AFP na aktibo pa. Panawagan ni Castro sa hukbong sandatahan, manatiling walang kinakampihan at huwag raw magpaloko sa mga taong sakim sa kapangyarihan. At sa gitna ng kalbaryong kinakaharap ng maraming Pilipino dahil sa mahal ng langis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa umano nila ang lahat para maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Ngayong ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, nanawagan din ng Pangulo na magkaisa. Nakatutok si James Agustin. Batid daw ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pinakamahihirap ang napupuruhan ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya muli niyang tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para kahit papaano ay maibsan ang hirap na nararanasan ng sambayanan. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families. Those who already have the least
having been subjected the most to this scourge. The government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Nananawagan din ng Pangulo ng pagkakaisa sa gitnaan niya ng kinakaharap na hamon nating mga Pilipino. Kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan kaninang umaga. Pinangunahan din ng Pangulo ang pag-aali ng bulaklak sa Mount Samat Shrine. Kasama sina US Embassy Chargé d'Affaires, Mr. Robert Ewi, at Ambassador of Japan to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya. Tanda ng pagunita sa sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon at sa libu-libong nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March noong 1942. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. Dumalo rin sa programa ang mga war veteran na kinilala ng Pangulo ang kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Isa sa mga post-war veteran ng 77 taong gulang na si retired 2nd Lieutenant Romulo Rivas. 2 lolo niya ang nakaligtas sa Death March. Ako'y nagpapasalamat dahil yung sakripisyo ng aking mga ninuno ay naging daan upang ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay makamtan ang tinatamasa nating kalayaan at kasarinlan sa mga panahong ito. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng kampana at paglulunsad sa Czech Volunteers Marker na kumikilala sa mga Czech nationals na piniling depensa ng Bataan noong World War II. Kagabi dumalo si Pangulong Marcos sa resepsyon ng pagdiriwang na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Holy See sa Intramuros. Binigyan din sa okasyon ng matagal ng partnership na nakatuon sa pananampalataya, kapayapaan at kaunlaran. Mula rito sa Pilar, Bataan, James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita mga kapuso, inaresto dahil sa pagbebenta umano ng sasakyang walang papeles pero nabistong wanted din sa Rentangay ang mag-live-in partner sa Pampanga. Ang kanila umanong punteriya, mga sasakyang ginagamit pang outing. Narito ang eksklusibong pagtutok. Pabalagbag na ipinarada ng mga pulis ang mga dala nilang sasakyan sa daraanan sa kanila pinalibutan ng kotse ng mga suspect. Unang naaresto ang lalaking inirereklamo. Kasunod ang kinakasama niyang babae. Ang entrapment operation na ito isinagawa ng PNP Highway Patrol Group sa isang parking lot ng isang commercial establishment sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa HPG, sina alias Stewart at alias Tintin, nagbebenta umano ng sasakyang walang kaukulang papeles at nabuking ito ng bentahan ng isang police asset. Po yung binerify dahil sobrang baba ng presyong ng kanyang bibili na sasakyan, ito po yung kanya pong pinacheck sa ating pong opisina. Lumabas sa investigasyon, wanted din pala ang dalawa sa nauuso umanong Rentangay modus ngayon na ang kanila umanong target, passenger vans na pang-excursion o yung pang-outing. Sasabihin po nila kung gagamitin sa bakasyon at renta ng 2, 3 hanggang 1 linggo at bibigyan ho ng malaking rental fee. Summer vacation na naman, uso po ang outing. Marami na naman dyan ang magre-renta ng inyong mga sasakyan. Kung maaari po, maging mabusisi po kayo sa mga nagre-renta. Huwag po kayong magpapadala sa kanilang matatamis na dila. Pero pag bumigay na ang nagpaparenta, hindi na ibabalik ang sasakyan. Maalarma na po kayo kung ang nagrenta ay hindi na nyo po makontak. At ang ating mga sasakyan po, kung mamomonitor natin sa GPS ay mas mainam mo. No comment pa sa ngayon ang mga suspect. Paalala ng pulisya para hindi mabiktima. Maging mausisa po tayo sa lahat ng bagay. Marapat lamang talagang hanapin po natin yung kanilang pong mga identification cards. Malaman din talaga natin yung kanilang mga permanent address. Yun pong makapag-install kayo ng GPS sa ating mga sasakyan. Upang i-prevent po natin at ma-monitor nyo po from time to time kung nasa na po ang galaw ng inyong sasakyan. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. At sabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, inalunsad ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group na target palakasin ang puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga aktibidad, ilang beses nagpaputok ng flare ang China habang nagpapalipad ng eroplano ang Philippine Coast Guard. Sakay niyan
si June Veneracion na nakatutok doon live. June? Mel, nasaksihan namin na makailang ulit na pagpapaputok ng China ng flare habang lumilipad ang isang eroplano ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Nangyari yan, Mel, matapos i-activate ngayong araw ang isang bagong Coast Guard district sa WPS. Nagsimula sa mga radio challenge. Pagkatapos ay nagpaputok na ng mga flare ang China. Nangyari ito habang lumilipad ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard sa layong 3 nautical miles mula sa Mischief Reef. Ganon din ang ginawa nang lumipad ang civilian aircraft di kalayuan sa Subi Reef. Nagpaputok ng flare, sir. Nag-flare sila, sir. Although ang flare na pinalipad nila ngayon is significantly far from the aircraft, but the tendency is paano nga kung mas maabutin ito ang aircraft natin, then definitely it's endangering the safety ng aeroplano natin. Ang Mischief Reef at Subi Reef ay mga Chinese-occupied maritime features sa Kalayaan Island Group. Nangyari ang pagpapaputok ng China ng mga flare ilang oras lang matapos ang activation ng bagong Coast Guard District na inaasahang magpapalakas ang puwersa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, inactivate ang Coast Guard District Kalayaan Island Group. Dahil dito, mas marami ng tropa at mga kagamitan ang i-deploy dito. Sa Pag-asa Island nakatayo ang headquarters ng bagong District Command. Kalayaan Island or Pag-asa Island is no longer just a frontier. It is actually the maritime heartland of the West Philippine Sea that we must protect with everything, anything we have. There will be an intensification of maritime law enforcement para maproteksyonan po natin ang karagatan ng Kalayaan Island Group. Inaasahan ng Philippine Coast Guard na muli itong aalmahan ng China. We don't really care about their comments. There's no reason for us to be bothered sa magiging statement na naman ng Chinese Embassy or the People's Republic of China. 2009 pa raw nagsimula ang plano para bumuo ng bagong Coast Guard District sa Kalayaan. Ngayon lang ito natuloy dahil meron ng available manpower at resources. Ito po isang permanenteng hagbang, konkretong hagbang para ipakita natin na ang Pilipinas, ang Philippine Coast Guard ay talagang tinatayuan at pinaninindigan ang kanilang pangako na alagaan ang interes ng Pilipinas at ang soberanya ng Pilipinas. Bukod sa mga batikang sailor, magdi-deploy din ang Coast Guard ng mga tauhan na may background bilang teacher, doktor at pari para makatulong sa nasa 400 residente sa Pag-asa. Magandang balita po sa amin yan, sir. Lalong lalawak yung aming pagtutulungan. Ngayong araw ay bumisita rin sa Pag-asa Island si Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Siguro kung wala itong mga sundalo dito, wala itong mga tao, baka China na rin ito Pag-asa. Kahit pa paano. So, we will support definitely. I will make sure na we will develop this place. Mel, bukod sa pagpapaputok ng flare ay meron daw isang eroplano na bumuntot sa civilian aircraft ng Coast Guard. Hinala ng Coast Guard ay mula rin ito sa China, pero wala naman daw itong ginawang kakaiba na dapat ikabahala. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Wala na nga halos kinikita ang mga magsasaka sa Atok Benguet dahil sa mahal ng diesel. Nagkakaubusan pa ang mga supply nito sa kanilang bayan. Kaya ang ilan pananim doon nanganganib na mabulok na lang dahil may ilang huminto na sa pag-aani. Mula pa rin sa Benguet, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pagtungo nga natin sa mga farm sa Atok Benguet ay tumampad sa atin ang napakaraming mga pananim na gulay na nanganganib nga na mabulok matapos ngang tumigil sa pag-ani ang mga magsasaka doon dahil sa oversupply ng gulay. Isa pa, Emil, sa iniinda talaga ng mga magsasaka doon, wala nang mabiling diesel sa kanilang bayan na ginagamit pa naman nila sa pagdidilig at iba pang aspeto ng farming.
Hindi makaani ng pananim na repolyo si Elmo Chuga sa Paway Atok, Benguet. Nanganganib na itong mabulok na lang at maging pataba. Naghihintay kasi sila sa magandang presyo lalo't nung huling linggo ng Marso, wala silang kinita sa inihatid na ani sa bagsakan sa La Trinidad. Naipasa lang nila ito sa 4 to 8 pesos per kilo. Pero sa 15 pesos per kilo lang tatabla ang gastos nila sa pagtatanim, pag-ani at biyahe. Ganito po yung itsura nung nabubulok na repolyo sa isang farm dito sa Atok, Benguet. At nakakalungkot na maaring ganito na rin yung sapitin ng napakaraming mga repolyo dito sa ating paligid. Tumigil na po sa pag-harvest ng kanilang mga pananim yung mga magsasaka dito dahil kapag dinala daw po nila sa trading post doon sa La Trinidad, wala ring kita na bumabalik dahil sa mataas na gastusin nila sa krudo at iba pang mga expenses na kaakibat ng kanilang pagsasaka. Wala na. Pag inani pa namin yan, kami din yung napagod na nag-ani. Wala namang kahit kunti man lang na papunta sa amin. Tila pagpapagod lang daw ang pag-ani at paghatid sa trading post kung wala ring kikitain ngayong triple na ang presyo ng krudo. Pakiramdam nila, mas mataas pa ang benta nila ng gulay noong pandemya at maraming namamakyaw noon na pang-ayuda na gulay sa iba't ibang lugar. Masakit man sa pakiramdam na wala man lang makuhang kahit konti para gagamitin ng mga pamilya. Ganun na. Magtanim ulit kung talagang wala. Sa Alcema Highway sa Atok, nakilala ko si Lincoln Elias. Nalugi rin sa pagdadala ng repolyo sa trading post noong huling linggo ng Marso. Pero nag-ani pa rin siya ng repolyo sa pag-asang makapagsalya pa ng 15 to 20 pesos per kilo. Suntok man sa buwan, maigi na raw ang sumubok. Para hindi masira sa halamanan, ibinta mo lang para may pagbili ka ng bigas lang. Ang 4th generation farmer na si PJ Heights, hindi mapaani ang nasa 5,000 kilo ng pechay dahil sa ibabayad pa lang sa mag-harvest, tracking, diesel at magpoproseso ng gulay sa trading post, lugi na raw siya agad. 6-4, parang namigay ka na lang. Wala, sir. Ano ho mangyayari dyan? Mabubulok na rin yan dyan. Nabubulok na talaga. Kasi hindi mo naman makonsume yan, ang dami. Pero isa sa malaking problema ng maraming magsasaka rito at ibang bayan ng Benguet, wala nang nabibiling diesel. Sold out na mula March 21 pa ang diesel at gasolina sa 2 gas station sa bayan nila. Sa umiinit na panahon, kailangan pa naman ng regular na pagdidilig na ginagamitan ng makinang de-diesel. Lalo silang naiipit sa lumolobong gasto sa diesel na kailangan pang bilhin sa La Trinidad o Baguio City kung saan limitado ang pwede nilang kunin. Mahirap daw kumuha. Tapos yung nakausap ko kanina na may-ari, pupunta ka doon, ibibigay na presyo daw sa kanila, yung presyo na nung may patong na, nung next week. Kaya nag-surrender. Kinukuha pa natin ang panig ng Department of Energy ukol sa kawalan ng krudo sa Atok. Sinisikap na rin nating makuha ang panig ng Department of Agriculture pero una nang sinabi ng DA, kailangan ng cold storage facility para sa oversupply at hindi mabenta ang gulay. Emil, yung katabing syudad nitong Benguet, ang Baguio City, nagdeklara na ng state of calamity para nga matugunan ang pangailangan ng vulnerable sector doon sa kanilang lungsod. Ngayong nasa National Energy Emergency ang bansa. Dito naman sa Benguet, Emil, tiniyak ni Governor Melchor Diclas na kinakausap nila ang lahat ng 13 LGU ng Benguet para yung hindi maabot ng tulong ng mga munisipyo, ang Kapitolyo raw ang tutugon sa kanilang pangailangan. Yan ang latest mula rito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala mga kapuso, sa Ilocos Norte naman, anihan pa naman ngayon ng mangga pero nahihirapan umanong makabenta ang ilang mango growers sa Lawag City. Ang mango grower na si Richard Tolentino, itinapo na raw ang aabot sa 10 toneladang mangga na nabulok na dahil hindi maibenta. Hindi raw kasi niya maibiyahe ang kanyang ani dahil sa sobrang mahal ng presyo ng gasolina. Ang dating 20,000 pesos na gasto sa gasolina kada truck, ngayon umaabot na raw ng 50,000 pesos. Dati raw 3 truck kada araw ang kaya nilang ibiyahe pero ngayon iisang truck na lamang.
malulugi na raw sila kapag ipinilit pa ang biyahe. Sa ngayon, ibinebenta na lamang ang ibang ani sa mga local market pero matumal pa rin ang kita. Malaki ang impact at kwan sa amin kasi yung truck namin bumibiyahe ng Manila before na nangyari ito, 20,000 lang per truck. Ngayon 50,000 na, hindi pa kasya. Ang dami ng harvestable na halos mahinog na lahat sa puno. Nagkasundo nga ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Pero 3 na agad sa 10-point proposal ng Iran ang nalabag umano bago pa ang negosasyon. Sa gitna niya, nagsagawa pa ng matinding pag-atake ang Israel sa Lebanon. Ang kalagayan ng mga Pilipino roon alamin sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Ceasefire man ang US at Iran. Ang Israel, tuloy-tuloy ang pag-atake sa Lebanon, pinuntorian nila ang mahigit 100 Hezbollah Command Center at military sites sa Beirut, Bekaa Valley at Southern Lebanon. Ayon sa Lebanese Health Ministry, marami ang namatay at daan-daan ang nasugatan. We are living in a nightmare, so I'm afraid today to sleep. So maybe it will happen the second time. Matatanda ang sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat suportado nila ang ceasefire ng Amerika at Iran, git nila hindi kasama rito ang Lebanon. Ganito rin ang sabi ngayon ng White House. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Lubhang kinababahala ng Department of Foreign Affairs ang paglala ng sitwasyon sa Lebanon. Pero pagtitiyak nila, walang Pilipino nasaktan sa gulo roon. As of December 2025, 14,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Lebanon. Kahapon, nagkasundo ang Amerika at Iran na magtigil putukan sa loob ng 2 linggo. Ayon kay US President Donald Trump, workable na basihan para sa negosasyon ang inilatag na 10-point proposal ng Iran. Pero sabi ngayon ng Parliament Speaker ng Iran, 3 na sa proposal ang nalabag bago pa ang nakatakdang negosasyon. Yan ay ang hindi pagsunod sa ceasefire sa Lebanon. Pagpasok ng isang intruding drone sa Iranian airspace at pagtanggi sa karapatan ng Iran sa uranium enrichment. Wala pang reaksyon ng Amerika tungkol dito. Sa gitna niyan, nag-anunsyo naman ang Iran sa mga alternatibong ruta sa Strait of Hormuz para maiwasan ang posibleng sea mines. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Sa mahal ng bilihin ngayon, labis na pinanghihinayangan ng ilan ang mga itinapon lamang na isdang tamban sa Pampang sa Sorsogon dahil sobra-sobra umano ang huli nitong Semana Santa. Ang paliwanag ng BIFAR at hakbang para maiwasan ang parehong insidente ng overfishing at oversupply. Sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kuha ito sa Bulan Sorsogon Lunes ng umaga. Tambak ang isdang tamban o lawlaw na itinapo na lang sa dalampasigan. May mga palutang-lutang na lang sa dagat. Dahil marami man ang huli na mga mangingisda, wala namang bumili nito. Parang overfishing sila nung starting ng Saturday ng 11 p.m. daw. Nung dumating daw yung mga fishing vessel, nag-average sila ng mga 30 to 50 banyera per bangka. Sobrang dami talaga no pag ganun kalaki. Hindi kakayanin talaga ng bulan. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, dahil Semana Santa, nagsuspende o kaya'y nagbawas daw ng operasyon ang 6 na factory na bumibili ng huli ng mga mangingisda. Bagay na meron naman daw paunang abiso. That time, yung kaning din, hindi rin nasa holiday pa. Kunti lang ang booking nila. So, kunti lang ang kayang bilhin din ng mga brokers. So yun, ang nangyayari nga. So oversupply, kunti ang demand. Ng iba, iniwanan na lang kasi umabot lang sa 60 pesos per banyera. Ngayon, malinis na ang Pangpang at wala na rin ang mabahong amoy ng nabulok na isda matapos ang sama-samang paglilinis ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dinala ang mga isda sa isang pasilidad para gawing fertilizer. Pero marami ang nangihinayang sa mga nabulok na isda
lalo't mahirap ang buhay ngayon at maraming nangangailangan. Pero paliwanag ng BFAR, ginamit yung mga refrigerated fans namin, yung nangyayari yung oversupply para matulungan na ma-distribute. Pero limitado talaga. I mean, talagang overwhelming yung dumating na mga huli. Highly perishable ito. Ang iniiwasan din natin na ipamimigay kumbaga sa mga charitable institutions, pero dapat hindi maputol yung cold chain. Pagdating doon sa destination ay baka makasira pa ito. gumawa na raw ng hakbang ang BFAR para matugunan ang oversupply ng tamban, gaya ng paghanap ng market para dito. Kaya nakikipag-usap raw sila sa local traders, people's organizations at chambers of commerce. May training din daw para sa mga komunidad. Tuloy-tuloy naman yung programa ng BFAR sa pagbibigay ng pagsasanay, no, mga trainings katulad ng yung fish preservation, fish processing, pagdidilata, paglalagay sa sa bottle, yung mga bottled sardines, yung sa fermentation. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tiklo sa Bulacan. Ang lalaking pinagbantaan umano ang dating ka-live-in na ikakalat ang mga pribadong video at larawan. Yan ay kung hindi raw ito makikipagbalikan sa kanya. Nakatutok si John Consulta. Pagpasok sa restaurant na ito sa Giginto, Bulacan, mabilis na pinusasan ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children ang kanilang target na lalaki. NBI ito. Arestado ang 38 anyos na suspect na dating ka-live-in ng complainant. Sumbong ng biktima sa NBI, pinipilit siya ng suspect na makipagbalikan. At para mapasunod daw ay pinagbantaan siya nitong ipakakalat ang kanilang mga pribadong litrato at video. Sinuyo-suyo siya pero nung nakita na hindi na pwede, dito na pumasok ang pagbabanta ng ating suspect. Sinabi niya na he is in possession of various nude photographs at explicit videos with depicting the complainant victim. At sabi niya kapag hindi nakipagbalikan sa kanya ay ipapagkalat ito sa internet. Depensa ng suspect, nagawa lang niya ito dahil sa kanyang nararamdaman para sa biktima. Yung mga picture na hawa ko, sir, parehos naman namin gusto yun, sir. Mahal na mahal kita. Sa kabila niyan, maharap pa rin siya sa patong-patong na reklamo. Ang ating subject ay kakasuhan for violation ng Republic Act 9995, which is the Photo and Video Voyeurism Act of the Philippines, Republic Act 9262, which is the Women's Protection Act of the Philippines. Kakasuhan din po siya ng violation ng grave coercion at grave threat. At dahil lahat ng ito po ay na-commit niya using information and communications technology, magkakasuhan din po siya ng violation ng Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng Service Contracting Program sa buong bansa simula sa April 15 para maibsan ang epekto sa publiko ng krisis sa langis. Sa programa ng Department of Transportation, babayaran ng mga operator at driver ng 40 hanggang 100 piso kada kilometrong biyahe. Dagdag ito sa kita nila mula po sa pamasahe. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, saklaw ng programa ang humigit kumulang 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operators at 15 milyong pasahero. Sa mga commuter, may hindi bababa sa 20% diskwento sa pamasahe. Ang programa nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing ruta ng mga bus. Ang Service Contracting Program ay ipapatupad sa off-peak hours para matiyak na may masasakyan pa rin ang publiko kahit hindi rush hour. Dagdag ng Pangulo, magpapatupad din ng fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUV na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Sinabi ngayon ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nasa bansa pa rin si Atong Ang. Taliwas yan sa nauna niyang ibinahaging impormasyon na namataan sa Vietnam si Ang.
Ang sabi ni Remulla, nakatanggap sila ng impormasyon kanina sa kinaroroonan ni Ang pero hindi raw nila ito naabutan. May arrest warrant sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng mga missing sabungero. Fangirl mode on ang ilang Kapuso stars and personalities na dumayo pa sa Goyang, South Korea para sa kanilang Bangtan Boys. Ang ganap sa first day ng world tour ng global superstars na BTS, ichichika ni Aubrey Carampel. And it's D-Day para sa ARMY dahil ngayon ang unang araw ng arirang world tour na global superstars na BTS sa Goyang, South Korea. Ang sold-out concert, hindi pinalampas ng maraming Pinoy ARMY, kabilang ang ilang Kapuso stars and personality. Si GMA News reporter Mariz Umali may selfie pa with her light stick na ARMY bomb. At bilang VIP sa concert, isa sa mga perks ni Mariz ay maka-attend ng sound check bago ang concert. Di rin kompleto ang trip without her supportive hubby, Rafi Tima. Ayon kay Mariz, dream come true ang concert kaya di niya mapigilang maluha. Nasa Goyang rin ang isa pang UH barkada, ang Morning Sunshine na si Shaira Diaz. Kasama rin ang kanyang other half na si EA Guzman. Rain or shine nga raw ay buo ang suporta ni Shaira sa grupo. Present din ang isa pang K-pop lover na si Megan Young to support her Bangtan Boys. In complete gear din si Megan dahil sa maulan na concert. Nasa soundcheck din ang aktres na may snap agad ni Jin as a certified Jin bias. Di na rin maitago ng mukha ni Megan ng excitement for the concert. Pero wag munang mainggit, fellow ARMY, dahil this March 2027 ay kasama rin ang Pilipinas sa stop ng BTS tour. March 21 ang magkaroon ng comeback show ang BTS sa Seoul kung saan mahigit 100,000 fans ang dumalo. Inirelease din nila ang kanilang latest comeback na album na Arirang with a title track na Swim at ang music video nito with almost 100 million views. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Para di na maligo sa Maseco o di kaya'y magtayo ng inflatable at makeshift pool sa kalsada. Ilang public swimming pool ang binuksan sa Maynila kung saan-saan pwedeng magpalamig-alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Kahit matagal lang ipinagbabawal dahil sa issue sa kalinisan, may mga naliligo pa rin sa Baseco Beach sa Tondo, Maynila to beat the heat ngayong tag-init. May mga inabutan pa kaming sawa pa sa pagtatampisaw. May nag-set up ng tent, pagkain at salbabida. Aba, summer outing nga talaga. Kasama ang pamilya, pati barkada. Yun nga lang daw. May nagbabawal po minsan. Iwan ko lang kung ba't. Kasi minsan bawal na pinataboy po kami. Pagdating siguro ng hapon, ganyan. Para rin siguro sa for safety siguro. Sa kalusugan, di kaya sila nag-aalala? Hindi po kasi dito na po talaga ako lumaki. Sanay na po. Kung tutusin, marami nilang mga public pool sa Maynila. Bawat distrito kasi merong libreng malalanguyan na mga pool na mainam, lalo na ngayong bawal na ang inflatable at makeshift pool sa kalsada. Tulad dito sa Dapitan Sports Complex na libreng malalanguyan mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon, Martes hanggang Biyernes, at alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing Sabado at Linggo. Mayroong Vitas Aquatic Center sa Tondo na libre mula alas 10 ng umaga hanggang tanghali tuwing Tuesday hanggang Friday at alauna hanggang alas 5 ng hapon tuwing Sabado at Linggo. Medyo maluwag dito, tsaka pwede ko sila isama lahat. Lahat ng apo, manugang. Kailangan lang po nila ng proper swimming attire. Tsaka po mga ilang patakaran, kagaya po, o pagsunod sa ilang patakaran, kagaya po ng bawal po uminom. Tsaka po yung mga gawain na po pwedeng makapagdulot ng disgrasya o kapahamakan sa mga lumalangoy. Para sa GMA News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Binangga, hinold up at pinagnakawan ng isang watch seller na sakay ng SUV sa Quezon City.
Arestado na ang 4 na sospek habang tinutugis pa rin ang iba pang salarin na hawak pa umano ng mastermind ng pang-hold up. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive! Kuha ito sa Doña Himada Street sa Quezon City pasado alas 9 ng gabi noong April 7. Binangga ng isang subcompact SUV ang isa pang SUV. Hindi nakita sa CCTV, pero ang mga sakay ng subcompact SUV, hinold up na pala ang sakay ng binangga nilang SUV. Ayon sa pulisya, watch seller ang biktima na galing sa transaksyon sa isang bar sa Pasig City bago mangyari ang robbery hold-up. 30 minutes after ng meet-up nila, nung pauwi na siya, binangga po yung kanyang sasakyan at nung tumigil nga po siya, ay doon na nag-declare ng hold-up. Bumaba po siya. Nasa po ng CCTV ang pagtakas ng mga salarin sa pagtugis ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD. Nahuli sa magkahiwalay na operasyon ang mga suspects kanina madaling araw. Backtracking po tayo, so na-identify and through the information po given by the supposed buyer, yun po, nasundan po natin yung sasakyan nitong mga suspect hanggang sa maaresto po sila. Nakuha sa mga nahuli ang 2 relo, isang submachine gun, mga cellphone at mga sasakyang ginamit ng mga suspect. Sa impormasyon ng QCPD, organisado ang nasabing grupo na sangkot sa robbery hold-up sa Metro Manila. Itinanggi yan ng mga nahuli. Wala raw ni isa sa kanila ang kasama sa pang-hold up ng gabing yun. Wala po, nadamay lang. Ano po ang role? Ba't kayo napasama sa grupo? Wala po akong role. Nadamay lang. Bagamat ang isa sa kanila, inamin sa kanya nakuha ang 2 relo. May 2 pa umunong iba na hawak daw ng taong anyay, nagplano raw ng pang-hold up. Bakit nasa kustodiya mo na yung 2 relo? Yung nirentahan po na sasakyan doon, nandun na po yung relo kasi pinapakuha niya. 4 ho yun, kinukuha niya ho lahat. Kaso, sabi ko, di pwede. Kung magkaroon ng problema, kailangan meron na pang surrender. So yung nagplano doon sa kaibigan niya na si Arvin. Yung kaibigan niya yung biktima? Ayon sa QCPD, may dati ng kaso ang nasabing suspects na may kinalaman din sa transaksyon ng mamahaling relo. Tuloy ang pagtugi sa iba pang salarin na itinuturing ng QCPD na armed and dangerous. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Ikinatuwa ng mga kongresista ang hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy ang pagdinig sa April 14. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihinging temporary restraining order ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na itutuloy ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon kaugnay ng impeachment complaints laban sa bise. Tiniyak niyang uusad ang proseso sa Kamara ng nakabase sa konstitusyon, rules at ebidensya at bibigyan ang lahat ng panig ng pagkakataong magsalita. Sa inilabas kasing direktiba ng Korte Suprema, hindi nito pinigil ang isinasagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice at pinagkomento lamang ang Kamara sa mga petisyon ni Duterte at ng isang grupo ng mga abogado na kumekwestiyon sa constitutionality ng proseso. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang PRO na na-issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya. So the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun naman talaga ang inaasahan namin. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice sa April 14, naglabas ito ng subpoena para humarap si Attorney Michael Powa, abogado ng bise at dating spokesperson ng Department of Education noong panahon ni Duterte. Pinasusumite sa kanya ang mga isinumite ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay sa kinekwestiyong paggamit ng confidential funds. Naglabas din ang komite ng subpoena para kay NBI Director Melvin Matibag para humarap sa komite at isumite ang mga records sa investigasyon nito sa mga banta ni Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
Kasama rin sa mga paghahanda ng House Committee on Justice ang pagbibigay ng seguridad kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ni Vice President Sara Duterte. Magugunit ang pinayagan ng Manila Regional Trial Court si Madriaga na nakadetine sa kasong kidnapping na humarap sa House Committee on Justice sa April 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ang sisiguraduhin na lang is yung he'll be provided with proper escort. And malamang ang NBI ang mag-escort. Kung pwedeng doblehin, triplehin yung security para tiyak na siya ay maka-appear dito at safely makabalik kung saan man siya nakadetine. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, posibleng lumakas pa ang bagyong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang papalapit sa bansa. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 2,835 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, pwede pa itong lumakas habang lumalapit sa PAR. Hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot yan sa typhoon o super typhoon category. Maaari itong pumasok sa PAR sa susunod na linggo. Nananatili namang mababa ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa lupa pero posible pa ring mahagip ng outer rain bands o mga kaulapan nito ang silangang bahagi ng bansa. Pwede pang magbago ang forecast kaya patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon ay wala pang epekto sa bansa ang nasabing bagyo. Ridge ng high pressure area at easterlies pa rin ang pangunahing weather systems na magdadala ng maaliwalas pero maalinsangang panahon. Posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index bukas. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa maliban lamang sa ilang lugar, gaya ng Mimaropa, Negros Island Region at ilang bahagi ng Mindanao. Maliit pa rin ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin ang advisories ng Pag-asa. Para makatipid sa diesel, may kakaibang diskarte ang isang engineer. Hinahaluan niya ito ng pinagprituhang mantika. Pero siya na rin ang nagbabala sa mga mag-iisip na gumaya sa kanya. Hindi raw niya sagot kung ano mangyayari sa sasakyan ninyo. Ang mga paalala rin ng mga eksperto sa pagtutok ni Mark Salazar. Siya si Electronics Engineer Ed Briseño, isang renewable energy advocate. Sa gitna ng problema sa napakamahal na presyo ng diesel, meron daw siyang panangga. Ang diesel kasi ng kanyang SUV, hinahaluan niya ng gamit ng mantika. So once na meron na siyang diesel, haluin ko, idadagdag ko na lang yan. Wala ka namang napansin sa maintenance mo, boss, sa change oil mo? Regular pa rin. Fuel filter, basta regular PMS, wala tayong binabago na regular na PMS. So mas dumumi, ganyan? Wala namang napansin na gano'n. Pero bago raw ito gamitin, kailangan munang linisin ang mantika. Tinest drive namin ang SUV ni Ed. Simula pa 2019, naghahalo na siya ng mantika sa makina at wala raw siyang naging problema. From time to time, binabalik ko ulit sa pure blend na diesel. Para papakiramdaman ko ano yung performance pag pure diesel ulit. Tapos after nun, ibabalik ulit sa halo, ano yung performance. Pero bago subukan ang ginagawa ni Ed, siya na rin mismo ang nagbabala. Hindi niya pananagutan kung fail sa inyo ang mantika. Maaari niyong subukan with my disclaimer na you should do it your own risk. Ayon sa Automobile Association Philippines, baka yung hinahabol mong tipid ay maging gastos lang kapag nasira ng mantika ang makina mo. It may help you save on fuel costs initially, but eventually, partner, dudulugin niya yung mga injector ng ano mo, lalo na pagka common rail. Naku, deadly sa common rail yan. May pwedeng gamitin yung mixture na ganyan kung direct injection. Gumagamit naman daw talaga ng coconut oil sa fuel mix, pero konti lang at sopistikado ang blending process. Yung general o yung cooking oil, ang tawag yan, mas mabigat yan kaysa sa petroleum diesel. Kaya yung nagbabara, no? Para bang mas malapot siya kaysa sa petroleum diesel. Kaya hirap siyang gamitin ng ordinaryong makina. Lalo for modern engines, hindi pa pwede yan eh. Pero yung mga 1997 and below, ang tawag ng DID, direct injection engines, yun, tatanggapin yan. Noong World War II, ginamit daw ng Hapon ang coconut oil dahil kapos na sa krudo. Pero napaka-basic lang daw noon ng makina. Kung yung makina ay prior to 1997, most parts are more
more mechanical, no? Lalo na ang system diyan na tinatanong mo anong klaseng gasket ang ginagamit nung araw. Gumagamit pa yata ng cork gasket noon eh. Ngayon, yung quality ng mga gasket, that's the one that keeps the parts sealed, yung gasket, yung rubber gaskets between two metal parts, no? Yun ang nagbago. Pangalawa, yung electronic components ng makina, wala nun. It may work, yes, pero kailangan magaling kang magmekaniko kasi wala kang ginawa kundi laban yung injector mo. Kasi mabigat nga, makunat eh. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagkagulo sa demolisyon sa Nia Road sa Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan, may rental subsidy na ibinigay sa mga apektado pero wala naman daw natatanggap ang mga residente. Nakatutok si Maki Pulido. Nagliparan ang mga bote at bato sa clearing operation sa isang komunidad sa Nia Road, Quezon City, pasado 1:00 ng hapon kanina. Pinipigilan kasi ng ilang mga residente ang paggiba sa kanilang mga tirahan. Isa-isang naaresto ng mga pulis ang mga naghagis ng bote. Bago magkagulo, kapit-bisig na hinarang ng mga residente ang mga gigiba sa kanilang mga bahay. Nauwi ito sa tulakan sa pagitan ng mga pulis at mga residente hanggang napasok ng mga pulis ang lugar. Ang lolang ito, mag-isang hinarang ang backhoe na gagamitin sa demolisyon hanggat itinabi siya ng mga pulis. Pero ayon sa Quezon City LGU, kailangan na raw gibain ang mga nakatirik na bahay para masimulan ang in-city relocation housing project ng lungsod. 6 na gusali ang itatayo sa lugar na titirhan din ng mga residente kung tapos na ang proyekto bandang December 2027. Batay sa kanilang census, mahigit 2,300 illegal settler families ang nakatira dito ngayon na makikinabang sa in-city housing project. Ang target po namin na units ay nasa 2,500 to 2,600. So sobra po siya dun sa talagang nakatira po dito sa NIA. Sa halip na relokasyon, habang itinatayo ang mga gusali, binigyan daw ng rental subsidy ang mga residente. 60,000 pesos para sa mga may-ari ng bahay at 35,000 para sa mga nangungupahan. May dagdag pa raw itong 38,000 pesos kung may maipakita na silang lease agreement sa uupahan nilang bahay. Umanap po na ng pag-uupahan pansamantala at magtulungan po kami para makabalik po sila agad within the period of 18 months. Pero sabi ng mga nakausap naming residente, wala pa silang natatanggap na rental subsidy. Sa pagkakaalam nila, tulong ito nang masunugan sila noong March 6. Hindi po rental subsidy, sinungaling tong ano na to. Nakalagay po doon, financial assistance galing po sa National Housing. Wala rin naman daw mauupahang kakasya sa kanilang budget, lalo't hindi sila makalayo dahil nasa Quezon City ang kanilang mga trabaho at ikinabubuhay. Saan kami ngayong matutulog? Saan kami titira ngayon? Ang hirap ng upahan. Sabi ng Quezon City LGU na ipaliwanag daw sa mga residente na ang mga natanggap nilang mga financial assistance ay para sa rental subsidy. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Di napigilan ni Alan Ansay na maging emosyonal sa dami ng blessings na natatanggap sa buhay. Kabilang dyan ang kanyang unang pelikula na Huwag Kang Titingin. Ang kasama niya sa pelikulang si Sofia Pablo naman, ibinahagi ang mga life lessons na natutunan bago ang kanyang 20th birthday bukas. Ang part 1 ng GMA News interviews sa chika ni Nelson Canlas. Sa pag-upo ni na Sofia Pablo at Allen Ansay sa GMA News interviews, high spirits ang dalawa lalo't nangyari ito on the eve of Sofia's special day. Before anything else, happy birthday. Thank you po! Tomorrow's your birthday. Opo, 20. 20 ka na. Already? Opo. 20. What's your birthday wish? Birthday wish, as always po every year, genuine happiness talaga. And contentment. At saka nag-advance na yung birthday gift mo sa sarili. Opo, Korea! But you always go to Korea. Bakit? Actually, kahit naman pong anong bansa, I just really enjoy taking my time off work. And kapag with mommy kasi, pareho po namin hilig talaga mag-travel. So pag may chance kami and may gusto kaming i-celebrate, out of the country po talaga. The goal is to travel the world.
Maraming learnings si Sofia sa buhay at alam niyang hindi lang masasayang tagpo ang naging puhunan niya in continuously trying to reach her dreams. Masakit sa akin kapag yung pagkatao ko yung parang binabash na lang. Aminado naman ako na I really have to improve, even acting. Pero kapag yung pagkatao ko, na-hurt talaga ako, Sir Nelson. The people around me, they can really vouch na hindi ako ganun tao. But syempre, the people will believe what they wanna believe. And wala ka po talagang magagawa. Like, papatunayan mo lang talaga na hindi ka ganun. Kasi time will tell naman eh. Si Allen naman, malaki ang pasasalamat sa Panginoon at sa kanyang mga magulang dahil naniwala sila sa dating pangarap lang. Nangilid ang luha ni Allen habang inaalala ang kanyang mga pinagdaanan. Dati request ko lang sa kanila, ma, try ko lang pupunta tayong Maynila. Nag-starstruck ako kung ano-anong ginagawa ko lang po eh. Di ko alam na, kasi wala po akong experience. And binigay nila sa akin yun na kahit mag-isa po ako sa Manila nandito, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Sabi nila, anak, bibigay namin sa ito kasi pangarap mo yan. And nung binigay po nila sa akin, sobra-sobra pa po yung nakuha ko. Ito ka na, oh. Yes po. Sa loob ng 6 na taon mula nang mabuo ang Tambalang Althea at Team Jolly, ngayon lang nagkaroon ng mga bali-balitang sumubok sa samahan nila. And recently, parang, I don't know, there's been rumors. Meron ako nababasa about the status of your relationship. What's the real score between the both of you? Natatawa nga kami talaga sa Nelson kasi hindi pa naman ako sinasagot ni Sophie. May mga gano'n na. And kumbaga, kami kasi ni Aki, sabi ko nga talaga, kahit before pa talaga, yung friendship namin, hindi magbabago yun. Kasi yung pinagsamahan namin, 6 years na po kami magkakilala. Dito na rin po talaga kami sa point na, kumbaga, hindi mawawala kung anong relationship na meron kami, yung friendship namin together. Bukas, sa pagpapatuloy ng GMA News interviews, maghanda na sa mga nakakatakot na kwento. Lalo't nangyari ang mga ito sa set ng kanilang bagong horror film na Huwag Kang Titingin. Siyempre natakot po kasi nakita ko yung picture eh. Meron talaga siyang proof. Form talaga ng tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Para makatulong sa sektor na isa sa pinakapinadapa ng mahal na langis, pumaran ng mga jeepney ang ilan nating kababayan. Libreng pagkain gaya po mga kapuso ng bigas at merienda ang hatid nila para kahit papaano'y magminor ang hirap na kanilang dinaranas. Sa Cebu City, libreng tanghalian para sa mga jeepney driver ang ipinamahagi ni na Yus Cooper Ramayana at Ira. Gumawa pa sila ng signage para mabilis makita ng mga tsuper ang kanilang simpleng tulong. Ang hugot nila ngayong mahal ang gas. Maliit na problema ng ilan ang pagliban ng kanilang mga gala kumpara sa mga driver na iniinda ang kalam ng sikmura. Sa Batangas naman mga kapuso, nag-ambaga ng mga public health student para makabili ng pangmerienda. Mula po sa kanilang mga baon ng tubig at biskwit na ipinamigay nila sa mga driver ng jeepney, tricycle at rider. Sa Guagua, Pampanga naman, nag-abang sa kalsada ang civil engineering student na si TJ. Pagkatapos ng klase, yan ay para mamigay ng tig 2 kilong bigas sa mga jeepney driver. Extra daw ito sa kanilang bahay at tinulungan pa siyang magbalot ng kanyang mga magulang. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.